Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tambaluslos na sermonan ni Marcos Kuting Jr. at tambaluslos kung ano-ano kasi ang pinagagawa at hindi talaga maintindihan kung saan ba talaga siya papanig. Raul Manuel, Franz Castro, Lela de Lima at Arlene Brosas ay ang mga bagong unit team. At syempre, kasama din si walang utang na loob na si Tambaloslos. At mula din kay Tambaloslos itong bagong unit team na to para umano matuwa naman sa kanya si Kuting Jr. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang usapin niyang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Kwento mo sa pagong, kamatayan black, pinanigan mo, tambalos-los, never muna kami magugoyo." At may nagsabi din, "Buhay pa daw ang unit team," sabi ni Tambaloslos. "In your dreams, Tambaloslos, solid Duterte na kami, hindi nyo na kami maluloko." Meron ding isang nagsabi, "Yes to VP Sara Duterte Carpio. Sad to say, wala na ang unit team. It's dead na po. Nang tambangan nila si VP Sara doon sa Congress, tisk, tisk, tisk. Try to save face na sila, mga congressmen at congresswomen." Daw ang unit team ayon dito kay Speaker Martin Romualdez. Di po natin alam kung anong nangyari dito kay Speaker Martin pagkatapos niyang tira-tirahin itong si Vice President Sara Duterte. Buhay pa daw ang unit team. Anong nangyari, Speaker Martin? Pinagalitan ka ba ng iyong pinsan sa mga pinaggagawa mo dyan sa House of Representatives? Yun lang po kasi ang nakikita nating dahilan kung bakit magbibitaw ng mga ganyang klaseng litanya itong si Speaker Romualdez. Ang sinasabi po niya, hanggat maaari daw, gusto raw na mapanatili ang ugnayan, ang pagiging kaalyansa niya itong mga Duterte. Kaso ang problema, hindi mo naman pwedeng maging kaalyansa ang mga Duterte tapos kaalyansa mo rin itong si Franz Castro at itong si Raul Manuel, yung mga Makabayan Black. Kasi taliwas yan sa pinaglalaban ng mga Duterte. Gusto ng mga Duterte matapos ang local armed insurgency sa ating bansa. Taliwas sa ginagawa mo dyan sa House of Representatives. Imbis na batikusin mo ang pagbanat ng mga tao na to o patigilin mo ang pagbanat nitong si Franz Castro kay Vice President Sara Duterte, ang dating sa ating mga kababayan, hindi lang naman po sa PH Update. Maging sa ating mga subscriber dito sa PH Update na kinukonsinti mo pa itong Makabayan Black na to sa pagbanat nila kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, naniniwala po ba kayo na hindi kinukonsinte nitong si Martin Romualdez, yung Makabayan Black na yan sa House of Representatives? Pako-comment po sa baba ng ating yung papag-usapan sa comment section. No? Para sa buong detalye mga kababayan, mag-react po tayo dito sa video na to. At maya-maya, papanoorin po natin yung press con nitong ni si Senadora, dating Senadora Laila de Lima. Umpisa muna po natin dito sa banat nitong si itong mga binitiwang litanya nitong si Romualdez. Siguro nasermonan po siya dito kay President Bongbong Marcos kaya nagbitaw siya ng mga ganyan. Kasi dati 'di ba ang tapang niya, ang lakas ng dating niya noong kasulukuyang binabayo o kasulukuyang binabanatan itong Makabayan Black, itong si Vice President Sara Duterte. Di ba ang angas niya nun? Ba't biglang cambio siya ngayon? Anong nangyari, Speaker Romualdez? Pakinggan po natin ang interview niya. Always, I'm very, very hopeful. Buhay pa ang pag-asa ni House Speaker Martin Romualdez na magiging maayos pa ang ugnayan niya sa pamilya Duterte. Ayon sa House Leader, nais niyang panatilihing buhay ang binuong Unity Team Coalition ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Gusto daw buhayin at panatiliin
yung binuong alyansa nitong si President Bongbong Marcos at itong si Vice President Sara Duterte. Marami po sigurong nakapansin o natamaan dyan sa Malacanang sa sinasabi ng ating mga kababayan na tila wasak na yung unity na ipinagmamalaki nila noong panahon ng kampanya. Sino po ba may kasalanan? Bakit nawasak yung unity na yan? Walang iba kundi itong si Martin Romualdez. Bakit kasalanan ni Martin Romualdez? Tandaan po natin, itong si Vice President Sara Duterte, kaalyado yan ni President Bongbong Marcos. First time, nakaalyado ng administrasyon ang humihingi ng budget dyan sa House of Representatives. Tapos, winasak siya ng Makabayan Black na to at wala ka man lamang ginawa. Anong expect mong magiging reaksyon ng mga taga-suporta nitong si Vice President Sara Duterte ay Martin Romualdez? Alangan naman pupurihin kanila. No? Siyempre, papasok sa utak nila, itong si Martin gustong maging presidente sa 2028. Kaya nila winawasak itong si Vice President Sara Duterte. Yun ang unang-unang papasok sa isip nila. Itong si Tambaluslos, pumuposisyon na. Ginagamit niya itong Makabayan Black na kilala naman natin kalaban ng mga Duterte. Anong klaseng kalokohan yun? Kaya yung gustong panatiliin yung alyansang Duterte-Marcos, yung unity team, kalokohan po yun. Wasak na po. Noong pagbanat pa lang nila dito kay Vice President Sara Duterte, sentimanong binanatan nila si Vice President Sara Duterte, wasak na po ang unity team doon sa araw na yun. Tinapyas nyo ang budget ng yung Office of the Vice President o Vice President okay lang, tanggalin nyo ng confidential fund yan. Pero yung Department of Education, dapat wag naman sanang pinakialaman yon. Pakinggan po natin. Well, we always work together. It's the unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Ayun! The President wants us to work together. Nasermonan ka nitong si President Bongbong Marcos, Tambaluslos. Yun. Kaya biglang biglang kabyo ka ngayon. Gusto ng presidente na magtrabaho tayo ng sabay-sabay. Paano tayo magtatrabaho na sabay-sabay? Merong gustong gawin itong si Vice President Sara Duterte. Imbis na paniwalaan mo yung agenda, yung advokasya nitong si VP Sara na talagang wakasan na ang pagre-recruit nitong mga kabataan na to sa ating mga estudyante, pinaniwalaan mo yung mga pinaghihinalaang nagre-recruit sa ating mga kabataan, yung mga kasama ni Franz Castro at nitong si Raul Manuel. Imbis na sinuportahan mo yung pumuprotekta, kinampihan mo pa yung mga pinaghihinalaang kasama ng mga nagre-recruit. Anong klaseng kalokohan yun? Pakipaliwanag nga po mga kababayan. Kahit sino naman magagalit, tapos sasabihin mo, gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na mag-work together kayo. Gusto niya yung alyansa ng unity, buhay pa din. Anong kalokohan yun? Pero kung hindi mo binanatan at hindi mo hinayaan yung Makabayan Black na wasakin, si VP Sara dyan sa House of Representatives, wala tayong problema ngayon. No? Baka nga hindi natin pag-uusapan yung inyong extraordinary expenses. Hindi pa po patay yung yung issue na yan. Hanggang sa ngayon, di natin alam kung saan napupunta yung pondong ibinibigay natin sa mga congressman na yan. Yung MOOE nila, yung liquidation, yung COA audit report dyan sa maintenance and other operating expenses nitong mga congressman na to. Wala pong COA audit report yan, mga kababayan. Gising. Doon sa mga kababayan nating napaka-passionate dyan sa confidential fund ni VP Sara pero ayaw intindihin kung saan dinala. Dapat maging passionate din kayo kung saan dinadala ng mga congressman na to yung MOOE, di hamak na mas malaki yung maintenance and other operating expenses nila kung ikukumpara natin dito sa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte na in-audit ng COA, Commission on Audit. Merong COA audit report yan. Pero yung MOOE ng mga congressman, wala pero hindi kayo umiiyak. Anong kalokohan yun? Naku po,
Tamba naman. Tinulig sa kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kamara at ang Speaker matapos na makatanggap ng kaliwat ka ng pagpuna ang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential funds nito. Subalit giit ni Speaker Romualdez, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho at walang personalan. Ginagawa lang daw nila ang trabaho nila at walang personalan. Sinong niloko mo? Lokohin mo, lelang mo. Ginawa lang daw nila yung trabaho nila, walang personalan. Sa lahat ng departamento, sa lahat ng departamentong merong confidential fund, sa mga lahat ng departamentong nasa executive branch, magbigay po kayo ng isa. Dito sa comment section sa baba, kung meron po kayong maaalala na pinahiya nila, winasak nila sa social media, yaang sekretary o kung sino mang pinuno ng ahensya na yan, maliban sa Department of Education at dito kay Office of the Vice President. Kaisa-isa po, itong si Vice President Sara Duterte, ang pinulbos nila dyan sa House of Representatives. Naku po, huwag nga tayo maglokohan dyan, Tamba, na ginagawa nyo lang yung trabaho nyo. Oo, alam namin. Yung Makabayan Black, trabaho talaga nila na pigilan yung mga proyekto na kung saan natatamaan yung mga kasama nilang nagre-recruit. Alam namin yun, ginagawa nila yung trabaho. Trabaho ng Makabayan, trabaho ni Franz Castro yan, trabaho ni Raul Manuel yan. Napigilan ang NTFL ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi yung mga ahensya na yan, ang advokasya niyan, maitigil yung local armed insurgency. Trabaho ng Makabayan Black yan, na kontrahin yung mga ganyang klaseng pondo. Pero ikaw, trabaho mo bilang pinsan ni President Bongbong Marcos, suportahan yung mga kaalyado nyo sa politika, kaalyado nyo sa unity team. Yun ang obligasyon mo, Tambaluslos. Bilang pinsan, at masasabi siguro natin kaibigan mo itong si Vice President Sara Duterte dati, pero ngayon sa tingin natin hindi na. Obligasyon mo na protektahan at isulong yung kanilang mga interest dyan sa House of Representatives. Kaya lahat ng speaker ng House of Representatives na nagdaan, kaalyado yan ng administrasyon. Bakit? Para pagka meron silang isinusulong na mga priority bills o meron silang mga ahensya na gustong mabigyan o mapagtuunan ng pansin, ang Speaker of the House ang mangunguna para tulungan yung mga tawag doon, yung mga priority bills na gustong ipasa ng presidente. Hindi mo trabaho ang bumanat sa mga kaalyado nyo. Yun ay sa tingin lang naman natin. Kung mali po ako, di ko mag-comment po kayo sa baba. Di po natin sinisensor yung ating comment section dyan. Yun ang trabaho. Kaya ang Speaker of the House, kalimitan, kaalyado yan ng presidente. Kalimitan. Kung meron man sa mga nagdaang panahon na opposition ng speaker, di natin alam. Pero hindi ka magiging Speaker of the House kung hindi sa kumpas ng presidente. Yan ang sigurado po natin. Siguro nung panahon ni Tatay Digong, walang nakialam dyan. Hindi siya nakialam dyan sa business dyan sa House of Representatives. Pero sa pagkakaalam natin, dapat administration ka pagka naging Speaker of the House. Itong si Cayetano, itong sino nga ba yung naging speaker noon? Basta yung pumalit kay Cayetano, pumalit kay Cayetano. Lahat po yun, kaalyado ng Duterte yun. At lahat ng mga yun, sinuportahan yung mga priority bills, yung mga gustong mangyari ng Malacanang. Kaya yung pagbanat kay Vice President Sara Duterte, as administration, pinsan mo ang nakaupong presidente, siguro below the belt na yon.
Below the belt na yung pagbanat mo sa katandem ng iyong pinsan noong nagdaang eleksyon. Kaya yung sinasabi mo, gusto mong dire-diretso yung unit team, lumalabas sa ilong. Di po tayo naniniwala doon. Hanggang kailan? Habang may pakinabang kayo sa mga Duterte. Sa 2028, wala na, tapos na naman. Pero 2025 pa lang mga kababayan, sigurado magkakaalaman na kung sino yung mga, alam na po natin, mga magbabalimbingan, magsasaksakan ng patalikuran. Malalaman na po natin. Sa malapit na kapanahunan, magkakaalaman na. Samantala, pinuri naman ng Speaker si Vice President Duterte matapos na umatras sa paghiling ng confidential funds para sa taong 2024. I believe that's the right decision. Then we hail Sayo, nakasmile si Martin, wala na siyang budget. wala nang budget, di na siya makakapagpabibo. Kasi yung confidential na yun. Sa totoo lang, maraming pwedeng paggamitan nun. At pagka ginamit mo yun, sa napakagandang bagay, maaalala ka, ay si Dong, Hindi po ba to si Dong? Si Dong Gonzales? Yung sinampahan ng kaso sa ombudsman? Yan po yan. Yung kaalyado po yan ngayon nitong si Martin. Ako po, Kong Dong, ano bang nangyayari sa atin? Ireneklamo ka ng isang kapitan sa sa Mexico ba? Ayusin nyo yan. Ako po, problema yan. Noong nakalipas na linggo, inamin ni VP Duterte na may pinagdadaanan ng political side ng kanilang pamilya sa gitna ng ingay kaugnay ng confidential funds. Rosalie Coz, UNTV. Dapat po kasi kung tayo ang tatanungin, kung tayo ang hihingan ng opinion o reaksyon kaugnay dyan sa confidential fund na yan, dapat doon pa lang noong binabarubal na siya doon sa House of Representatives, itong si VP Sara, dapat nagsalita na siya Tama yung advice nitong si Tatay Digong. Yung confidential fund na yan, ginagamit ko yan para matapos na at hindi na makapag-recruit yung mga kasama nyo, Franz Castro, Raul Manuel. Kung ako kay VP Sara, nagkaano na doon nagkabalagbagan na nga. Nagkadiretsahan na. Kumbaga diniretso na niya itong si Franz Castro, hindi doon sa mga speeches niya sa labas, dapat doon mismo sa House of Representatives, diniretso niya ang taong bayan. Ginamit ko yung pondo na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 19 o 15 days para maitigil na yung pangre-recruit nitong mga makakaliwang grupo sa ating mga kabataan. Ngayon, yung COA audit report, nasa COA yan. Kung gusto nyong buksan nyo yan. Walang problema sa akin. Kasi meron namang COA audit report yan Hindi naman po yan kagaya ng MOOE ng mga congressman. Wala naman pong COA audit report. Yung confidential fund, merong COA audit report. Ang sabi po, nasa envelope yan, nakasealed. May selyo. Ngayon, pagka merong question, binubuksan yan. Kung ako sa inyo, buksan nyo na. Magkaalaman kung saan dinala ni VP Sara. Pero sa tingin po natin, based sa ating opinion, sa ating mga nalaman sa nakalipas na ilang buwan, nag-umpisa po yan noong itong pagbanat nila kay Vice President Sara Duterte. Noong kinontra niya yung pagpasok ng mga Afghan refuge. Noong tinayuan niya po itong si Babes Romualdez. Again, Romualdez din po yun. Pinsan po, hindi po natin lang pinsan o kapatid ni Tamba yun. Yung ating ambahador dyan sa Estados Unidos, si Babes Romualdez. Noong tinayuan nitong si VP Sara, yung Afghan refuge issue, doon na gulo-gulo yung buhay niya. Doon na siya talagang nayari. Tapos sumunod na yung tinawag niyang tambaluslos, itong si Romualdez. Isa pa po yun. Marami siyang tinayuan na issue na sa totoo lang, hindi naman para sa sarili niya. Para sa Pilipinas, para sa Pilipino. At yun, hindi po siguro nagustuhan ng mga makakapangyarihang tao na naglalabi dito sa mga issue na to. Kaya binalikan siya. Kaya yan yung nangyari sa kanya.
Ginamit yung mga kabayan black para wasakin siya. Ganun po talaga ang buhay. Wala po tayong magagawa. Politika yan eh. Kung ano man mangyari dyan sa politika na yan, wala po tayong magagawa. Ang ano lang natin dyan, mag-react lang po tayo sa mga kaganapan, ika nga. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kasama ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!